Sa isang liblib na baryo sa gitna ng Quezon, may isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon, ang Sitio Malupit. Dito, simple at tahimik ang pamumuhay ng mga tao. Ngunit kahit gaano pa katahimik ang kapaligiran, may isang matandang hindi kailanman nilalapitan ng mga taga roon, si Aling Cecilia. Si Aling Cecilia ay isang matandang babae na nakatira sa kubong napapalibutan ng matatandang puno ng balete. May mga balitang siya raw ay isang mambabarang, isang uri ng mangkukulam na kayang magpadala ng insekto sa katawan ng tao upang saktan o patayin ito. Huwag kang lalapit sa kanya, anak, babala ni nanay kay Liza, isang dalagitang 16 na taong gulang. Kahit tingnan mo lang siya sa mata, baka ikaw ang isunod. Ngunit sa isang malamig at maulap na gabi, may nangyari. Nawala ang kapatid ni Liza, ang 6 na taong gulang na si Tonton. Huling nakita ito sa may kakahuyan malapit sa bahay ni Aling Cecilia. Isang linggo na ang lumipas, at kahit ang mga tanod at mga ngaso ng baryo ay walang makita, walang bakas, walang damit, walang kahit anong senyales. May mga bulong-bulungan sa mga tindahan. Mas mahigit, baka kinuha na ni Cecilia ang kaluluwa. Ginawa sigurong alagad o alay sa kung anong espiritu. Sinumpa ang bata, sigurado ako. Dala ng matinding takot at galit, nagdesisyon si Liza na puntahan si Aling Cecilia sa kabila ng babala ng lahat. Gabi noon, tinahak ni Liza ang masukal na daan patungo sa kubo ng matanda. Walang buwan, walang bituin. Ang tanging ilaw ay ang gaserang dala niya. Habang palapit siya sa bahay ni Cecilia, napansin niyang unti-unting tumatahimik ang mga insekto sa paligid, tila may nagbabantang presensya. Paglapit niya sa pinto, bigla itong bumukas ng kusa. Matagal na kitang hinihintay, Liza, wika ng matanda, na tila ba alam ang pagdating niya. Ang loob ng bahay ay puno ng bote ng langis, insekto sa loob ng garapon, at mga anteng-anteng. Sa gitna ng sahig ay may bilog na may mga simbolong hindi niya maunawaan, tila gawa sa dugo. Nasaan ang kapatid ko? Tanong ni Liza, nanginginig. Ngunit ngumiti lamang si Aling Cecilia. Hindi mo ba alam? Ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala. Anong ibig mong sabihin? Binalaan ka ng ina mo, hindi ba? Ngunit matigas ang ulo mo. Nais mong malaman ang totoo, kaya't binuksan mo ang pinto sa mga espiritu. Ngayong narito ka na, kailangan mong pumili, ikaw, o siya. Biglang dumilim ang buong paligid. Tila nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nasa gitna na siya ngayon ng isang lugar na puno ng uwak, alitaptap na itim, at mga nilalang na walang mukha. May boses na bumulong sa kanyang tenga. Mas mahigit, ang mambabarang ay hindi isinilang. Kayo ang lumilikha sa kanya. Sa takot, sa tsismis, sa puot. Lahat ng iyan ay nagbibigay kapangyarihan sa amin. Sa gitna ng dilim, nakita ni Liza si Tonton, nakakadena, umiiyak, at unti-unting pinamumugaran ng mga uod at alupihan. Bitawan mo siya, sigaw ni Liza. Kung nais mong siya'y palayain, wika ng matanda, isuko mo ang iyong puso. Maging ikaw ang susunod na mambabarang. Sa pagitan ng kapatid at sarili, pinikit ni Liza ang kanyang mga mata. Lumapit siya sa matanda. Kung ito ang kailangan, gawin mo na. Sa isang iglap, nagsimulang gumapang ang mga insekto sa kanyang balat. Ang kanyang mata ay naging itim na parang walang puti. Tumigil ang oras. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti si Liza. Ngayon, ako na ang mambabarang. At babaguhin ko ang mga patakaran. Makalipas ang isang buwan, muling naging tahimik ang Sitio Malupit. Ngunit sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig ang mga tao sa hangin, tila tinig ng isang dalagitang nagbubulungan sa mga espiritu. At kung may mga has lumabag sa katarungan, hindi na si Aling Cecilia ang kanilang kinatatakutan. Si Liza na, at siya'y hindi na kailanman magiging tao muli.